Hello, what's up mga kumari kong tigang? Here we do rituals and lucky charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rick Kumar with 2026 and welcome back to my channel. Mabuhay! O, kumusta po kayo ha mga kumari kong tigang? For today's video po ha mga kumari kong tigang ito, gagawa po tayo ng isang actual na ritualan ha mga kumari kong tigang kasi ito po isang request sa atin o isa nating follower na gawin naman daw po natin yung ritualan po na ginagawa po sa itlog. Ito po ha mga kumari kong tigang ang ritualan na kokontra sa mga sinasabing mga negativities ng mga tao na maaring nagpapadala po ng mga sumpa, maldisyon at yun na nga gumagawa ng kasamaan sa inyo. Talaga ba? Meron palang ganun? Opo, meron ganun ha mga kumari kong tigang. Kaya yan po ang ating gagawin ngayon. Actual natin gagawin po ngayon ang ritual po sa itlog. So ito po ha mga kumari kong tigang ang ating mayon na sangkap, ang ating itlog. So paano ba pag ganito? Yun na nga po ha mga kumari kong tigang. Wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Tayo po ay gagawa nga po ng isang napakalakas at napaka-powerful po na cleansing ritual na tatanggal ng mga sinasabing mga negativities at kamalasan na yan na maaring ang namumugigi na po sa inyo dahil kayo po ay na nga minamaldisyon o sinusumpa o baka ginagawa na nga po ng kasamaan ng mga taong nagagalit o naiinggit sa inyo. Sino ba yung mga yan? Aba, hindi ko alam. O di ba palagay niyo po ganyan, papakaramdam niyo yung parang bakit ang bigat-bigat pa rin? Parang bakit lagi pa rin kayong parang hinahabol ng kamalasan sa buhay po ninyo? Parang lagi lang kayong inoolas. Parang lagi lamang kayo parang naghihirap. Lagi lang pa kayo yung nga alat na alat ang buhay po ninyo. Yung parang hindi na kayo naka-ahon-ahon ba sa kahirapan na yan? Eh pues baka nga kayo po yung nalalahiran na o naluluko ba na ng sinasayang mga sumpa o yan ng mga maldisyon ng mga tao nga pong galit sa inyo. So, gagawin natin ang cleansing ritual na ito ha mga kumari kong tigang sa pamagitan po ng itlog. At ito po yung gagawin po natin ngayon pong huling biyernes ng buwan o ngayon pong susunod na full moon po ngayong March 3. Yan. Pwede po natin itong gawin ha mga kumari kong tigang every Friday ngayong last Friday of the month o yung susunod na first Friday of the month o yung susunod na full moon naman po ngayong March 3. Pwede nyo pong gawin to ha mga kumari kong tigang. Ganito, kayo po'y kumuha lamang po ng isang itlog tapos yan po ay ibababadyo lamang po sa asin. Siyempre, asin, ang pinaka-powerful natin na sangkap, pangot sa lahat ng sinasabing mga negativities na yan ng mga kamalasan. So, ganito ang gagawin natin. Kayo po'y kukuha lamang po ng isang itlog, ibababadyo lang po yan. Kahit po siguro yung mga overnight nyo, ibabad po ang itlog, ilagay nyo lang po sa altar po ninyo. Tapos ito po alayan nyo ng konting panalangin. Magdasal kayo dito ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya. Pagkatapos hayaan nyo lamang po yan dyan, overnight. Yan, pwede nyo po gawin to, Webes pa lang po, pwede na po siyang gawin. Maglagay na po kayo ng itlog na sa isang mangkok ng asin. Konti lang na po yung asin, ganyan lang po. Oh. Yan, di ba sabi nga sa inyo, kayo po lagi mag-iimbak po ng asin, yung talagang yung mga rock salt, yung talagang mga likas na asin, hindi yung mga treated. Ito, katulad po ito, talagang napakarami pong mga iniimbak dito asin. At ito po aking asin dito, galing pa po sa Puerto Princesa, sa Coron, Palawan. Saan ba? Coron, Palawan o Puerto Princesa? Pareho lang naman ata. Basta sa Palawan, galing po ito kasi inangkat ko pa po ito doon. May ino-order po kasi ako doon ng asin. Eh, sabi nga sa akin eh, may isang sako ng orderin mo. Ay, sabi ko, sobrang dami naman. Model ako ng 3 kilong asin. Kasi yung asin sa kanila talagang tinan nyo, oh. Buo-buo yung talagang coarse salt. Ito talaga yung yung natural na asin, yung likas talaga asin dito talaga treated. Galing talaga to sa dagat ng Coron. Oh, hindi katulad na nabibili sa sa palengke yan. Ito po yung nabibili sa palengke. Yung pino na siya. Tapos yung iba po meron din kasi yung iodized salt na. Pwede naman yung iodized salt kung halimbawa wala kayong ganito mga coarse salt o yung talagang sea salt. Pwede naman po yung yung ating mga nabibili local na mga iodized salt. Pero ito po yung asin sa palengke niyo. Yan. Yung mga iodized salt kasi yung nasa grocery, yung pinong-pino parang asukal na yun eh. Pero pwede rin naman siguro yun. Pero mas maganda nga po kung itong mga sea salt ang gagamitin po natin. So ganyan.
Ilalagay nyo lamang po ang isang itlog dito po sa ating asin. Hayaan nyo lang po siya ng overnight. Pagkatapos kinabukasan, Biyernes, kailan ba yung Biyernes? 28, last Friday of the month. So, gagawin nyo na po ito. Ang Biyernes ba? 28, 27, tapos natin nyo sa kalendaryo. So, hindi ko na alam ang petsa ko eh. So, pagkatapos, kunin nyo po ang itlog kinabukasan at anong gagawin natin sa itlog? Yung the usual po natin na ginagawa, kasi marami pong gamit ng itlog. Alam niyo po ba na marami pong pwede kayong gawing ritualan sa itlog. Ito pong ating gagawin ngayon, yung pinaka-classic, yung talaga ito po yung mga ginagawa ng mga sinauna nating mga ninuno nung araw sa pagtanggal ng mga sinasabi mga negativities sa katawan. Yung pagkikleanse ng ating sarili. Yan, paano? Ang ating pong itlog hamak kumari ko din yan. Pero, bago kayo gumawa nito, pagka ito'y naibabada natin sa magsindi kayo ng isang kandila. Yan. Kahit ito pong kandila, ang kandila ko po dito ito, yung kandila kong ginagamit sa ritualan. Ako may electric pan. Yan. Basta, pagsisindi lang po muna kayo ng kandila sa isang silid na katulad po nito. Dapat po hamak kumalik pag gagawin nyo to, wala pong tao, wala pong nakakita. Nang gagawin natin na ritual nyo, ang lakas ng electric pan ha. Kaya yun, itino nyo ang aking apoy. Mano siya, makulit. Parang yung nagngangalit. Diba? Kasi may electric pan. So, ganito. So, kukunin natin ang ating itlog. Anong gagawin natin dito? Ito pong ating itlog ay, yun na nga, dadasalan po natin ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, at isang sumasampalataya. Pagkatapos, ito po ay ating hihilingan. Hihilingan natin ang ating itlog, bubulungan po natin na tanggalin niya ang lahat ng mga negativities at kamalasan na lumanit na o lumulukog na sa ating katawan. Pagkatapos, ang itlog po ay pagagapangin natin o pagugulungin po natin sa ating buong katawan. Ito po yung na-share ko na ilang beses na po hamak kumari ko dito sa ating mga videos, mga past videos po natin, mga past years. Ulitin lang po natin, i-refresh lang po natin. So ganito, kunin nyo po ang itlog, dasal kayo dito ng isang manami, isang bagay ng malitat, isang sumasampalataya. Pagkatapos, ito po ay ating iikot mula po sa ating ulo, paikot po counterclockwise na ganyan, paikot po. Paikot ha, paikot ng paikot mula ulo hanggang pa, namnamin nyo, damhin nyo, mula ulo hanggang pa, hamak kumari ko tayo, paikot ng paikot yan. Yan, sa mukha nyo, yan, sa mga leeg nyo, yan, paikot hamak kumari ko tigang paikot, yan. Nako, talaga naman, yan. Tapos, ipapagapangin nyo sa buong katawan nyo, ilalahid nyo, hindi nyo pagagapangin, baka mabasag, ingatan nyo, yan, kahit saan, sa mga kilikili nyo, ganyan. Mas maganda po kung kayo po yung nakahubad, hamak kumari kung tigang. Gawin nyo po ito na ka-short lang kayo. Siyempre, kayo naman mag-isa lang naman ang gagawa nito yan, ganyan. So, yun. Gagawin nyo po ito kasi bago kayo maligo. Tapos mamaya yung part 2, i-share ko rin sa inyo ha kung paano yung gagawin nyo. So, ganyan. Ilalahid lang natin sa buong katawan. Kung maabot nyo po yung likod nyo, mas maganda rin. Yan, ilalahid nyo lang ganyan. Talo na yun po yung may mga, halimbawa may mga nararamdaman kayo kung ano-anong mga sakit-sakit, yung kumikirot-kirot, diba? Yung mga kasukasuan nyo, yung mga tuhod nyo, ganyan, yung mga tiyan-tiyan nyo, may mga sumasakit. Kasi baka kayo minamaldisyon na, o kayo, baka yung kinuko na. Nako, Mario. Yung mga dibdib nyo, na hinahapo na kayo, yung mga kidney nyo, o yung mga tiyan nyo, yung mga bituka nyo, tapos yung mga singit nyo, ganyan. I-ano nyo, ikuskus nyo. Siyempre, lahat yan, pati paa, ganyan. Pati paa, ano yung taas yung paa nyo. Yan, yan, ikuskus na paa natin, mula ulo hanggang talampakan na pinapakita ko talaga sa inyo yung talampakan natin, malinis na pa ako. So, kanya, yan, dalawang paa, hamak kumalang hindi nga kailangan iikot natin yan sa buong natin. Hawakan yung igit, baka mabaksak ng itlog at mababasag. So, ganyan, sige. Ikutin lalong-lalo sa mga sumasakit. Ako, ang sakit ng tiyan ko Yan, pagka, naikot-ikot nyo ng ganyan. Siya, sige, yung mga kilikili nyo, laik nyo, ganyan, yung mga batok nyo, meron kayong parang mga nararamdaman, parang mabigat ang ulo nyo, ganyan, high blood kayo, ganyan, Yan, mga kilikili nyo, ganyan, lahat. Leeg, tiyan, mga dibdib, leeg, ganyan, Basta't lahat ng katawan, lahat ng mga sumasakit, lalo na yung mga nararamdaman nyo, yun yung sa ipapaikot. So, pagkatapos, eto na siya. Anong gagawin natin dito? So, eto na, hamak kumari ko tigang. Dito binulungan na po natin nga ng yung petisyon natin na tanggalin niya ang lahat ng mga sinasabing mga negativity sa ating katawan. Anong gagawin natin dito? Kukuha po tayo ng isang basong tubig. Yan. Ako yung ating nagngangalit Ang lakas maksit ng electric pan. Lagay natin siya dito, hamak kumaring katigang. Nako, itim pa talaga yung kandila ko.
Kasi ito po kanilang to, ito yung ginagamit ko talaga sa paggumagawa talaga ako ng mga ritualan. So, lagay muna natin dito, hamak marik sa kabalalagay. Dito na lang sa baba. Baka matabig eh. O, dito. Kasi maliit yung aking table. Baka mabasag itong aking Ito yung aking tubig. Kukuha kayo ng isang basong tubig. Itong aking champagne glass. So, sige, tanggalin na lang natin itong, lagay na lang natin dito. Hayaan na natin siya ma-tego-earth yung ilaw. Hindi na siya kailangan masyado yung, ilaw natin. Basta, kailangan po, magsisindi lang talaga kayo ng kandila, hamak marik yung tigang. Alam nyo na po yun. Kapag tayo gumagawa ng mga ritualan, lagi pong may kandila yan, ha, tandaan nyo. Magsisindi lagi kayo ng isang kandila, kahit ano pong kulay ng kandila, pero depende po yan sa ritual na ginagawa natin. Kung wala kayong particular na kandila, halimbawa, kailangan i-kulay green, o kulay pula, o kulay itim, pwede naman po puti. Yan, pagkatapos ang ating itlog, anong gagawin natin dito? Kukuha tayo ng isang basong tubig at ito ay babasagin natin dito sa itlog. At malalaman natin kung ano po ang meron sa itlog, kung ano meron sa inyo. Yan. Iaano ko sa inyo, i-discuss ko yan sa inyo. Paano ba? Nasa ba yung aking pambasag dito? O, kumuha kayo ng ito yung ating Lucky Silver Spoon. Kasi hindi ako sanay magbasag sa magbasag sa baso. Yan, babasagin nyo lang ganyan. Tapos, gaganyan nyo sa tubig. Ayan. Hala. O, itong balat ng itlog, huwag yung itatapon kasi magagamit nyo naman po ito. Nasa isa pang ritualan na pwede naman itong pangontra naman po dun sa mga may utang sa inyo. Mamaya ituturo ko rin po sa inyo yan, bonus na ritual natin. So itago nyo po yung ating itlog yan. Mas maganda kung buo po, hamak marik ko yan. Ay, nako, clear, ba't may lamok? Kasi nagkano ko nila, spray kasi ko dito ng baygon. So ayan na. Papakita ko sa inyo, hamak marik ko yan. Kung anong naging resulta, nako, very clear. So pag ganyan, ano bang ibig sabihin pag gaganyan? So ganito, sasabihin ko sa inyo, hamak marik ko yan. Pag gaganyan po na nasa ibaba lang ang ating itlog, normal po yan, clear yan. Ibig sabihin, walang anything, ha? Ganyan lang, tingnan nyo, Yung cloudy niya, parang may konting inggit. Ayan, may konting na inggit. Actually, marami nga Yung gumaganon-ganon, tumatarok-tarok na mga ganon, mga cloudy, ulap-ulap. Yun po yung parang evil eye kasi ng mga tao, ganyan. Pakita ko. Yan, normal yan. Once naman ang itlog ay makikita nyo yung pula. Nakita nyo sa gitna. Sa gitna, merong nagmamaldensyon sa inyo. May sumusumpa. May mga inggit. Lumulutang siyang ganyan. May inggit. Pag umano sa ibabaw, meron kayong karga. Pag ang itlog na pula, yung yolk niya ay nasa ibabaw, lumutang sa ibabaw, meron kayong karga. It's either elemental o yung gawang tao, bating lupa. Yan, nakikita nyo yan. Pagka merong itim-itim, nakikita ko yung itim-itim, wala dito, clear, very clear, ang ganda ng itlog Pag may nakita ko yung itim-itim na butol-butol sa itlog, meron yan. Kinukulam kayo o meron kayong yung binabarang kayo o binubuyag kayo. Pero dito naman po wala Ang ganda ng itlog ito kasi itlog kay 11 pesos. kasi malaking itlog. Yan tingnan niyo Kaya pag maglalagay kayo ng tubig, saktuhan lang. Yung huwag niyo masyadong gagapunuin para hindi aawas. Pero kapag nakita niyo ang itlog ay nabasag, nako masama yan. Yan parang meron yun nga, yung gumagawa na sa inyo na gusto na kayong wasakin, gusto na kayong tego-ersin. Tego-ersin? Tego-ersin. Yun nga, yung aahin na kayo, yung papaktayin na kayo. Ako, seryoso. So, yan. So, yung ating itlog naman ay okay naman. Medyo nasakit lang batong ko kasi ako'y kumain kasi kanina ng shawarma. 3 shawarma kasi kinain ko. Medyo sumakit ng batok ko. Okay, kinain. Pero tinan nyo, may mga tarok-tarok na ganyan. Yan po, isang form po. Ayan, tinan nyo, meron medyo matindi ang inggit ng isang yun, Yan, Inggit. Nakikita nyo, may mga tumatarok-tarok, may mga tumatayo tayong cloudy na ganyan. Mga taong nainggit sa inyo, nagagalit. Meron mga ganyan. Pero all in all naman, wala naman masyado yung sobrang visible na mga cloudy. So, normal naman yan. So, normal yan po, hamak marik. Normal pagkaganyan.
wag lang po magkakaroon siya ng itim-itim. Yung parang itim-itim, biglang parang itim-itim na bukol-bukol dyan, o yung makikita ko yung itim-itim na parang paminta sa itlog, merong ganun, may lumalabas na ganun, hama kumalat yung tigang. Ibig sabihin nyo, may karga kayo, merong nang kukulam sa inyo, nang bubuyag sa inyo, o binabarang kayo. Pagka nasa gitna, may nagmamaldisyon, may nanunumpa sa inyo, may naiinggit sa inyo. Yun. Pag nasa babag ganyan, normal lang, okay lang yan. So, ganun, hamak malit. So, pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ang gawin niyo po na hamak malit ng tigang, kukuha po kayo ng ting-ting. Ito, ting-ting. Yan. Kumuha kayo ng 3 pirasong putol ng ting-ting. Yan, pumutol kayo ng ting-ting. Tapos, lagyan nyo siya ng ganyan. Tapos, magpetisyon kayo na yung lahat ng mga negativities nga na nasa katawan nyo ay higupin na niyan lahat at huwag nang ibabalik kailan pa man ulit. Ganon. Sabihin nyo, lahat ng kasamaan, negativities na ipinadala sa inyo, lahat ng mga lumalit sa inyo ng mga kamalasan, negative energies na yan, mga misfortune sa buhay, ay tinatanggal ko na. Sinasama ko na dito sa itlog na ito. Tapos lalagyan nyo ng ting-ting. Ihulog nyo ganyan yung ting-ting, tapos lagyan nyo ng asin. Budburan nyo ng asin. So, ayan na siya. Oh. Tapos ipiprito. Hindi. Hindi ipiprito to. Ito po ay itatapon nyo na. Oh, so ganyan. Oh, yan, tinan nyo, oh. Lalong naggalit nung nilagyan ko ng asin, ha. Yun, oh, tinan nyo, naggalit siya, oh. Tinan nyo, yung cloudy niya ay medyo tumaas-taas kasi nilagyan pa natin siya ng asin. Parang nagalit. Kasi kinukonta natin siya, oh. Sige, lalagyan pa kita lalo. Oh, anong kala mo? Yan. Di ba? Naku, nangalit. Lumalaban, ha. Natin na yung lalaban yun. Tinan yung cloudy, oh, lumalaban, oh. May inggit talaga sa akin, may nainggit. Sino kaya itong impaktong to? Oh, impacto o tinan nyo. Yan, oh. Pero all in all naman, yung itlog niya ay round na round, bilog na bilog. Okay naman, so wala tayong masyadong yung basta yun lang, parang yun mga evil eye lang, mga taong nainggit. Hindi naman mawawala kasi yan eh. So, ganyan. So, nalagyan na natin siya ng, ng asin. Pagkatapos, anong gagawin natin ito? Ito po ay pwede po natin itong ibaon sa lupa. Bago kayo sa lupa, dabaon natin to, takluban nyo ng lupa. Or, pwede din naman po, ipa-flush natin sa inodoro, tapos buhusan nyo ng maraming tubig, tapos bantuan nyo siya ng suka. Yan, lagyan nyo rin po ng konting asin. Pero mas maganda po kung ibabaon natin to sa lupa, mas okay po yun. Pero kung halimbawa, wala namang sasabihin naman, iba sabihin, wala naman lupa dito sa amin, kasi nasa abroad kami, nasa condo, na ganyan, nasa Saudi, mga OFW. Pwede ganun na lang gawin po. Pwede naman po ito i-flush na lang po sa mga toilet bowl sa inodoro po nyo. Tapos busan nyo ng maraming tubig. Pag malayo na yung na-flush nyo, bantuan nyo ng konting suka at saka asin. Yon. Pagkatapos, so, tapos na. Ayan, tinan nyo. So, clear. Oh. Ang ganda ng itlog. Kasi fresh po yung ating itlog. Yan. Oh, so, yan. Ako, lalagay ko dito ha, para makita nyo. So, ganun po ha, makamalig ko dyan. Pagkatapos, anong gagawin natin? Pwede rin po kayong kumuha ng isang basong tubig din pagkatapos nung ritualan natin, yung cleansing ritual po natin. Self-cleansing ritual po kasi ito, hamak maiknigang. Kumuha kayo naman ng isang basong tubig, yung malinis po. Tapos kumuha po kayo ng konting pinch of salt. Budburan nyo ng konting pinch of salt. Pinch lang, ganyan lang pinch ha. Pinch lang, hindi baka sabihin naman, kutsara, isang kutsara naman lalagay sa pinch lang, ganyan po, oh. Pinch, ganyan lang ang pinch, oh. Diba? Yan ang pinch. Yung isang parang pinch, puminch ka lang, parang kumurot ka lang, gano'n. Tapos, ibubudbud lang niya sa asin na ganyan, ibubudbud nyo lang. Pagkatapos, yun po ay, dasalan nyo rin, isang ama namin, isang Baguio ng Maria, isang sumasampalataya din. Tapos, yun nga, magpetisyon din kayo, hiling nyo na lahat naman po ng negativities na nasa kaloob-looban ng katawan nyo, matanggal, ma-flash out, palabas ng katawan po nyo. Kasi yung pong tubig na yun, iinumin po natin. Iinumin natin yun. Ibo-bottoms up natin yung tubig, ha? Ibo-bottom up nyo. Bottoms up. Ibo-bottoms up nyo yung tubig. Hindi po ito yung itlog, tinapon na natin to, pinasya natin sa inodoro. Tubig pong, presyo, tapos may, asin, tapos yun pong iinumin po ninyo. Yun, para yung mga sinasabing residues o yung mga nakapasok na sa mga bunganga nyo, yung ibinulong sa inyo na mga maldisyon o sumpa, mapa-flash away. So, yun yung naman sinasabing bath salt cleansing ritual. Bath salt cleansing ritual. Tama, yung paliligo ng asin para matanggal ang mga sinasabing mga negativities na nasa katawan po ninyo. Hindi paliligo,
pag-inom ng tubig. Kasi pangatlo pa po yun. Yung po, yung nasabat na agad eh. Kasi pagkatapos nating lumaklak ng tubig nga na mayroong pinch of salt, tayo naman po ay maliligo na ng may tubig din na may asin. So yun nga yung sinasabi natin na salt bath cleansing ritual. So yun naman po yung part 3. Ito po yung una, yung itlog, pag-cleansing ritual natin sa ating sarili. Second, yung ating pagpa-flush out, yung ating sa loob ng ating katawan, yung mga sakit-sakit na nararamdaman natin. Tapos yung mismo nating buong katawan na, papaliguan natin, bubusan na natin siya ng tubig na may asin. Kung kayo na isang timbang tubig, kumuha kayo ng isang dakot na asin. Pagkatapos, ganun din po, magdasal kayo ng isang ama namin, isang abagin ng mayat, isang sumasampalataya, ibudbud nyo po yan at kuson nyo po ang tubig. Pagkatapos, yung po ang ipampapaligo po ninyo, yung tubig na may asin. Yan, paligo nyo na ipaligo, kuskusin nyo. Pero maglibag-libag muna kayo, mag-shampoo muna kayo, mag-exfoliate muna kayo, magsabon-sabon muna kayo. Tapos, pagtapos na kayo magsabon-sabon, mag-shampoo, maglibag-libag, kunin nyo na yung isang timbang tubig na nilagyan natin ng asin, yun ay pangbabanlaw po natin mula ulo, patutuloy natin hanggang sa paa natin. At hindi tayo gagamit ng tuwalya. Magpapatuyo kayo sa CR muna. Mga 10 to 15 minutes, hayaan nyo matuyo yung parang tumiktik. Patitiktikin nyo yung huwag nyo pupunasan ng cloth o ng towel. Hayaan nyo matiktik siya kasi yun yung manunuot sa katawan po ninyo. O halimbawa talagang sobra-sobra na yung mga kamalasan na nararamdaman po ninyo. Marami kayong nararamdaman kung anong sakit nga, ganyan. Tapos lagi kayong minamalas, wala kayong laging pera, yung talagang tutugloy-tugloy kayo, yung parang hikahos na kayo, alat na alat ang buhay po ninyo, yung lagi kayong walang pera, baon na baon kayo sa utang, lagi kayong pinagchichismisan, maraming nagmamarites sa inyo, pinupugigi pa kayo ng mga maniningil, leche. Kapag kaganyan naman kumarin ko tigang, kontrahin natin niya kasi marami naman po tayong magagawang mga pamamaraan para yan po yung ating makontra at maiwasan yung mga sinasabing makamalasan na ganyan. Isa po yan, hamak Mike Tuga, ito pong ritualan ng ating itlog at yung ating asin. Kasi talagang napaka-powerful po niyan, hamak kumari kuntigang. So yun po, hamak kumari kuntigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan at pagkonta sa mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye, mga kumari kuntigang.